Ang ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ang ating pag-worship sa Kanya, walang contract. Kaya yung kanta kanina, we will serve Him for eternity. Amen? Madali lang ang kaligtasan. Challenging, magiging tagasunod or disciple ng ating Panginoon. Kailangan ng malakas na commitment. Kaya yung sabi ni Jesus, if anyone would come after me, kahit sino ang nais sumunod sa akin, he must deny himself. Kalimutan mo ang iyong sarili. Take up your cross. Once a week lang ba? Linggo. Ang sabi ni Jesus, daily. Take up your cross daily and follow me. Hindi tayo magiging tagapaglingkod ng Diyos, tunay na alagad ng Panginoon, kung hindi natin sinusuko sa Kanya ang ating buhay. You cannot deny yourself. You cannot take up your cross kung hanggang ngayon, ikaw pa rin ang masusunod sa buhay mo. Kagaya ni John the Baptist, yung message natin last Sunday. He must increase. I must decrease. Sa buhay natin araw-araw, sino ang nakikita? Si Jesus ba o ang ating sarili? Kapatid, hindi tayo ang makikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ang Panginoon. Amen? Once again po, palakpakan natin ang Diyos. Bago po tayo opo, anyway, once a week lang po tayo nagkakaroon ng fellowship. Pwede ho ba nating lapitan ng ating kapatid? Batiin po natin isang mainit na pag-welcome. Hallelujah! Welcome po, mga kapatid, welcome. Amen. Hallelujah. Iparamdam po natin ang ating pagkakaisa at pagmamahalan. Amen. Glory to Jesus. At muli po tayong nagkakasama ngayong umaga. Salamat pala sa ating worship team. Thank you so much, worship team, for leading our worship sa umagang ito. Anyway, to God be the glory. Hallelujah. Amen. Ngayong buwan ng Enero, sinabi ko last Sunday, ang ating memory verse po ay mababasa po natin sa John chapter 3 verse 30. Yung sabi ni John, Jesus, He must increase and I must decrease. Ang lingkod ng Panginoon, willing siyang magpapakumbaba para ang Panginoong Jesucristo ay maitaas. Si John the Baptist, yung sinabi ko sa inyo last week, no? Yung kanyang mga disciples nagkakaroon ng inggit kasi nga napapansin at nakikita nila na dumarami yung mga taong sumusunod kay Jesus. Pero si John the Baptist, isang tunay na lingkod ng Diyos, alam niya hanggang saan lang po siya. At alam niya na sa kanyang buhay, hindi siya ang dapat maitaas, hindi siya dapat ang makita, kundi ang Panginoon. Kaya nung nakita ni John the Baptist, narinig niya ang report ng kanyang mga disciples na dumarami ang mga sumusunod kay Kristo. Sa halip na malungkot, siya po ay nagagalak dahil si Kristo sa buhay natin, maging sa ating ministry, siya po ang dapat
iangat, bigyan ng kaluwalhatian, bigyan ng papuri. Hindi tayo, hindi ang tao. Amen? Hindi nagtampo si John at hindi niya inisip na nagiging competitor ang Panginoong Hesus. Amen? Sa ministry, sa gawain ng Panginoon, walang kompetisyon. Amen? Hindi ho ito competition. Partnership. Kaya kung may nakita kang kapatid nang hihina, bumagsak sa kasalanan, kung talagang mahal mo ang kapatid na iyon, huwag mo siyang ihatulan, huwag mo siyang i-judge. Sa halip, akayin mo siya pabalik sa Panginoon. Amen? Yan po ang demonstration ng tunay na pag-ibig. Amen? Pag may nakita tayong mga kahinaan ng ating kapwa, may karapatan po ba tayong i-judge? I-condemn? Pag-usapan ang kapatid na yon? Wala eh. Hindi yun ang gawain natin. Tinatawag tayo ng Lord to be a servant. Hindi upang we're called to be a servant, not a judge. Kaya wag ho tayong manghatol sa ating kapwa. The body of Christ, we are here to pray one another. Amen. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, walang maiiwan. Kaya let us encourage one another. Kaya lang ang problema, ang challenge sa atin, pag may nakita tayong kapatid na parang mali yung kanyang ginawa, sa halip na lapitan, sabihan natin, nilayuan natin. No? Sabi ni Jesus, ako ay pumunta rito hindi para sa mga magagaling, kundi para sa may mga sakit. Ibig sabihin, mga taong, kung may nakita kang mga taong may kahinaan, mas lalo siyang nangangailangan ng Panginoon. Huwag ho natin silang layuan. So John chapter 3 verse 30, maikli lang po, okay? He must increase, but I must decrease. Salamat po sa ating media team sa pag-improve po sa ating PowerPoints. Okay? So, i-memorize po natin yan. Buong buwan ng Enero. Pag hindi pa natin na-memorize yan, believe na talaga ako sa inyo. Amen? Alam niyo bakit ko po kayo tinutulak, ini-encourage na mag-aral ng salita ng Panginoon. Huwag ho kayong maniwala sa lahat ng sasabihin ko rito. Kaya i-double check ninyo. Ha? I-double check ninyo through the Word of God. Yung mga naririnig ninyo sa internet, social media na mga preachings, kahit gaano kagaling yung speaker, kahit gaano kaganda yung mensahe niya, i-double check ninyo. Kasi hindi ibig sabihin maganda ang mensahe niya, biblical na yon. Mas maraming mga preachings ngayon sa social media na actually hindi na tinuturo sa salita ng Panginoon. Binabatay na lang sa kanilang sariling karunungan. Let us be careful. Be cautious, no? Be cautious and be careful sa mga pinapakinggan natin. Hindi porket maganda, yun na yun. Double check it. Kaya, always study the Word of God by yourself. Kaya nga, may Bible tayo, binigay ni Lord ang salita ng Panginoon, no? Grabe yung preservation ng Panginoon. For thousands of years, nais ni Satanas na mawala na ang Bible. Pero the Word of God will remain forever. Binigay po niya ito para bawat isa sa atin ay magbasa, mag-aral,
Amen. Patuloy po ang ating Bible reading, ha. Wala akong binibigay na assignments, kapatid. Pero hindi ibig sabihin, tigil na rin tayo. Ako po, nagpapatuloy ulit. Ang binabasa ko po ngayon ay bumalik ulit ako sa New Testament. Alam niyo, prayer ko talaga na araw-araw, hindi ko ma-miss ang pagbasa ng salita ng Panginoon. January 1, nagawa ko po yon. Ngayon, natapos ko na ang buong book of Matthew, nasa Mark na po ako. Talagang, I really desire na everyday dapat nagbasa ako ng Word of God. No? Hindi ko ma-miss yung araw-araw, at least isa or dalawang chapter. For most of the time, 3 chapter ang binabasa ko. Pero alam ba ninyong, nagulat, pagising ko nung January 7 na pala, hindi ako nakabasa sa January 6. Na-miss ko na. Para bang, I miss the mark. I miss the target. Pero, bumalik ako. I continue reading the Word of God. This is my target, my goal. Na-miss ko yun. Ibig sabihin, titigil na ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Hindi. Kaya tuloy-tuloy pa rin. I still have that goal and desire na before this year ends, buong scripture from Genesis to Revelation, mabasa ko ulit. And I pray, ganun tayo lahat. Di ba? Si Jesus mismo, may-ari ng salita ng Diyos, siya mismo, no, intentionally, naglaan ng sapat na panahon to study the Word of God. Kaya nung siya 12 years old pa lang, yung mga teacher of the law, yung mga religious leaders, hindi nila kayang idebate si Jesus. Nung si Jesus ay nandun sa temple, wow, sila'y namangha dahil alam ng Panginoong Hesus ang whole scripture. Why? Nag-aral siya. In fact, that time, mas maganda at mas madali nga sa atin ngayon eh. Kasi mayroon na tayong chapter, may verse. Originally, ang scripture, walang chapter, walang verse. Kaya si Jesus, napapansin ninyo, sa book of Matthew, chapter 4, and sa lahat, sa whole scripture, nung siya tinukso ni Satan to gagawin mo itong bato, gagawin mo itong pandesal, hindi sinabi ni Jesus na hoy Satanas, sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 8 verse 4 na ang tao ay hindi lang mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Hindi sinabi ni Jesus, ang sabi lang niya, sabi ng scripture. Pero tayo ngayon, mas madali sa atin. Pero mahirap pa rin. Madali, pero mahirap. Ano yan, Pastor? Mahirap kasi hindi tayo nag-aral. No? Nandyan na eh. Nandyan na yan. Gusto talaga natin. Susubuan pa tayo ng ibang tao. Yan ang mga sanggol. Kayo, ilang taon na tayong naglingkod sa Diyos? Kapatid. Kapatid at kapatid at kapatid. Always read the Word of God. Sa group chat ng mga women, nag-ano sila doon, may mga posting doon. Done reading, done reading. Ang men, meron na rin sila. Salamat sa leadership ni Pastor Paul sa men. Sa Book of Acts, ang mga men ngayon. Kaya ang message ko ngayon, nasa Book of Acts din. Mga young people, I encourage you, no? Kahit mga bata. Kasi ang Word of God, hindi lang ito para sa mga adults. Ito po ay para sa lahat. Kung kaya mo nang magbasa ng Word of God, kahit ikaw ay 10 years old, 5 years old, study the Word of God. Mas maaga tayong mag-aral, yung mga bata ninyo, mas maagang mag-aral sa salita ng Panginoon. Mas ma-preserve at sila po ay ma-proteksyonan sa ating community ngayon. Thank you. Hindi ko alam kung kanino to Worksheets practice.
name Crisostomo Ibarra. Kay Crisostomo Ibarra pala to. At saka kay Sisa. Okay, John 3:30 ha? John 3:30. For God so loved. Amen. Pwede talaga may mag-amin, no? John 3. Anong sinasabi roon? Yan po ang motto, prinsipyo ng tunay na lingkod ng Diyos. Kaya kung walang mag-appreciate sa'yo, walang mag-invite sa'yo, hindi ka binibigyan ng VIP treatment, hindi ka magtatampo. Dahil alam mo, ginagawa mo ang lahat para sa Panginoon, hindi para sa tao. Si pastor tumatayo sa harapan, hindi para i-appreciate, i-admire ng tao, kundi para maihayag si Kristo. No? Kaya wag ko tayong magtampo, mainggit. Grabe naman si pastor. Basang-basa, ginagawa ko ng pali. Naliligo na ako ng pawis. Wala man lang appreciation. Next week, hindi na ako babalik. Hindi na ako maglinis sa church. O halatang halata. Wag na. Kung ganun man lang, hindi ka magbago, wag na lang. Masasayang lang yung oras mo. Pero, kung ialay mo sa Panginoon ang ginagawa mo, amen? Hindi ka magtampo, hindi ka magalit, hindi mo ititigil ang paggawa ng mabuti. Kasi sa Panginoon. At ang Panginoon ay hindi natutulog. Nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Amen? In public and in private. Basahin po natin ang Word of God sa ating mensahe ngayong umaga. By the way, mamaya meron tayong child dedication. Lord, we thank you so much for this morning. To be your servants ay isang pribilehiyo at pagkakataon, Panginoon. Salamat, Lord, at sa dinami-dami ng tao sa buong mundo. Isa po kami na tinawag at pinili ninyo. Lord, ingatan niyo po ang aming mga puso na ito po ay hindi mababalutan ng pride. We want to be like Jesus. We want to be like your disciples. They don't mind, Lord God, basta ikaw lang ang makikita sa buhay namin. This morning, Lord, itong mensaheng babasahin, mapapakinggan namin. Lord God, tulungan niyo po kami na mai-apply namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. In Jesus' mighty name. Amen. Well, actually, this is not directly related sa servanthood na message ko sa last 2 weeks, pero still, no, kung tutusin, connected pa rin. Kasi as a servant of God, ito din ay isa sa ating mga dapat ginagawa. The title of my message this morning, They Never Stop. Hindi sila tumigil. Ito po yung kinuha ko po ito sa Acts chapter 5 verse 42. Okay? Ito. Basahin lang po muna natin ang Acts chapter 5 verse 42, and then I will try to summarize po yung buong story ng Acts chapter 5 para may background po tayo. Day after day, in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Kaya sa ating sariling wika at araw-araw sa templo at sa bawat bahay ay hindi sila tumitigil sa pagtuturo at sa pangangaral ng mabuting balita na si Kristo Jesus ang ating Misayas, ang ating tagapagligtas. Sila or they, tumutukoy po ito sa mga unang disciples ng ating Panginoong Hesus. Basahin po ninyo ang buong aklat ng Acts, maging dito sa book of chapter 5.
Grabe po ang pag-uusig, ang kahirapan, persecution, trials na nararanasan ng mga disciples. Kaya noong unang panahon, ang unang mga disciples, hindi po sila namumuhay ng komportable. Araw-araw ang kanilang buhay ay napapanganib. Marami sa kanila ang inaaresto, kinulong, binabantaan. In fact, marami sa kanila ang pinatay. Anong kasalanan nila? Anong krimen ang nagawa nila sa community? Dahil lang sila ay naghahayag ng magandang balita. Yun lang. They preach and they proclaim the gospel. Nagalit yung mga tao, nagalit yung mga government leaders, nagalit yung mga religious leaders, kaya sila ay kinulong, yung iba sa kanila ay pinatay. Pero sa halip na ang mga disciples ay titigil at uurong ma-discourage at mamahinga na lamang, ang sabi po rito sa binasa natin sa Acts chapter 5, verse 42, day after day, sila ay nagpapatuloy. Kasi ang tunay na lingkod ng Diyos, wala na. Hindi mo na iniisip. Hindi mo na kung ano pa ang mangyari sa buhay mo. Kasi nais mo lang na susundin ang kalooban ng Diyos. Alam nilang mapahamak ang kanilang buhay, pero alam nila ito ang tama, ibahagi ang salita ng Panginoon. May commitment po ba tayong ganyan, mga kapatid? Hindi na tayo naghahangad ng sariling benefits natin dahil nais lang natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang nangyari sa mga disciples. Araw-araw, hindi weekly, hindi monthly. Araw-araw na panganib ang kanilang buhay, pero hindi sila tumigil sa gawain ng Panginoon. Hindi sila natatakot, hindi sila nanghihinaan ng loob, hindi sila sumuko, patuloy nilang binabahagi ang salita ng Panginoon. I pray na tayo ngayon, mga kapatid, ay magkakaroon din ng ganyan kalakas, katibay na commitment. Hindi na sila nagtatampo sa Panginoon. Dahil alam nila, sila ay nabubuhay all for Jesus. Kumusta tayo ngayon? Pag hindi lang napapansin, hindi nabibigay yung nais natin, ano ang lumalabas sa ating mga bibig? Pasasalamat sa Panginoon? Complain? Discouragement? Ano ang magiging reaksyon mo? That reflects kung gaano ka kalakas or kahina sa ang iyong commitment sa Panginoon. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Day after day, ibig sabihin araw-araw. Okay? Ang ministry ng mga apostles, ang kanilang pagbabahagi sa salita ng Panginoon, hindi occasional. Hindi sila nagsishare ng gospel sa panahon lamang ng lamay, or birthday, or Thanksgiving, or may mga pagtitipon. Ang kanilang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, ginagawa nila araw-araw. Hindi seasonal. They did not share the gospel on special days kasi ang gospel ay nagiging
bahagi na po ng kanilang buhay. Kung ito ay nagiging bahagi na ng kanilang buhay, hindi mo na kayang itakwil, hindi mo kayang ipigilan, nahihirapan ka kung hindi mo na gagawin. Simula nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, ilang tao na po ba ang ating sinabihan sa salita ng Panginoon? Meron ho ba tayo, ganun po ba ang commitment, kalakas ang ating pananampalataya sa Panginoon? Alam mo kapatid, kung ikaw po ay totally sold out, committed at alam mong tama ang pananampalataya mo, hindi mo mararamdaman ang takot, hindi mo mararamdaman ang hiya, hindi mo mararamdaman ang discouragement. You are willing to sacrifice yourself dahil alam mo, ito ang tama. Ito ang tama. Alam mo, sa mga balita, no, nakakalungkot. Alam ko marami na kayong narinig, pero recently may isang college student, yung kanyang parent, ang kanyang mama po, isang OFW. No, kung nakikita niyo sa media yon, iyak ng iyak. Ang sabi ng mama, huli silang nagkausap ng kanyang anak noong Christmas, December 25, 2025. Pagkatapos noon, umalis ang kanyang anak sa bahay. Ang akala nila ay pumunta lang doon sa dormitory na kanyang tinitirhan. Paglipas ng ilang araw, narinig na lang ng nanay na patay na ang kanyang anak. Bakit namatay? Umakyat sa bundok, nakibaka, nakikambing, nakikabayo, nakikalabaw, nakipagyera sa ating gobyerno. Hindi mo kayang girahin ang ating mga sundalo. Namatay. Iyak ng iyak ang nanay. Pero ang batang ito, maganda ang kanyang performance sa school. Iniwan niya ang kanyang pag-aaral, iniwan niya ang kanyang mga mahal sa buhay, tinalikuran niya ang kanyang pamilya, umakyat sa bundok dahil akala niya na tama ang kanyang ipinaglaban. Commitment in a wrong way. Kaya ang mga taong ganito kawawa. Pero ikaw, kung sana ganito ang ating commitment sa Panginoon, kung ganito lang sana kalakas ang ating commitment sa Panginoon, sa buong Pilipinas, mas marami sana ang mga anak ng Diyos. Pero ngayon, konti pa rin. Napapansin ninyo, di ba? At sa traslasyon, ilang namatay doon? Siksikan, hindi mahulugan ng karayom. Habang nakikita ko po yon, sabi ko, Lord, totoo nga talaga. The harvest is malawak and the laborers are few. Ang mga laborers, tayo yun. Konti lang, nag-aawayan pa. Ang mga churches, di ba? Kung ano-ano ang mga pinagdebatihan. Mga non-essential issues, pinagdidebatihan. Isa lang naman ang utos ni Lord. Go and make disciples. Mga churches, yes, may mga issue tayo ng iba-iba ang ating mga paninindigan, pero pagdating sa major doctrine about Jesus, nagkakaisa tayo doon. That Jesus is the only way to heaven. Siya lang ang kaligtasan. Siya lang ang good news na dapat nating ibahagi. Mga anak ng Diyos, dapat yun lang ang ibahagi natin. Ay hindi, nagpasikatan, nagpatunayan kung sino talaga ang tama. Hanggang ngayon, nagdidebate pa rin kung ang mga anak, kung ang dugo ay pwede bang kainin. Mag-aaral kayo ha. Hindi ko kayo sasagutin yan. Kayo na ang mag-aaral sa Word of God para kayo mismo personally ang makatuklas. Kayo, pwede bang kainin ang dugo? Sarap, Pastor, sarap ng dinuguan, lalo na pag may puto.
Kayo na ang magbasa, ha? Kaya nga, challenge ko kayo, basahin ninyo ang Word of God. And then when you read the Word of God, isit aside mo yung doctrine mo, yung tradition mo. Word of God, kung ano ang sinasabi ng Word of God, doon ka lang. Nagdidebate kung kailan darating si Kristo, pre-tribulation, after tribulation, or ang daming mga non-essential issue na doon na tayo nag-focus, hindi na tayo nakapag-share ng gospel. Tingnan niyo sa social media. Sino ang nag-away-away doon sa doctrine, about sa doctrine? Hindi ang mga non-Christian against Christian. Christian against Christian. Para tayong mga manok, pinagsabong pinag-aaway ni Satanas. Pinapatunayan na, talaga, ang church namin ang nagtuturo lang ng tamang doctrine. Focus na lang tayo, kapatid, doon sa Matthew 28:19. Ha? Magkakaintindihan tayo doon. Go and make disciples. Huwag mo nang i-insist kung ano yung pinapaniwalaan mong mga non-essential teachings na tama. Dapat sa atin manaig ang pag-ibig, pagmamahalan. Amen! Kapag nag-share kayo ng gospel, ang i-share lang ninyo is good news. About what is good news? It's all about Jesus, the gospel. Jesus died for our sins. Huwag na yung mga issue na nagre-resulta lang ng debate, arguments, at pagkakahiwalay sa body of Christ. Ako may mga paninindigan ako. Pero hindi ko yan pinag-usapan among the body of Christ, and I don't want to insist. Kasi, nag-create lang ng division. Amen? Sabi naman ng Word of God, kung ginagawa mo yan para sa kanyang kalwalatian, hindi ka nagkasala. Okay? So, study the Word of God by yourself. O yung sinabi ko na, dugo. Ang mga Kristiyano ba ay dapat kumain ng dugo? Pagkakaalam ko kasi sa history, ang palaging kumakain ng dugo, yung mga vampira. Pero basahin niyo sa Word of God, ha? Basahin niyo sa Word of God. Hindi porkit masarap, okay na. Minsan, kailangan natin, dito malalaman natin ang obedience sa Word of God. Sarap na sana mag-preach about dugo. Pero hindi yan napapanahon. Day after day. Amen? Ang mga disciples nagpipreach ng Word of God. Sabi ko, hindi occasional, hindi seasonal. Araw-araw yon. And then araw-araw, binabantaan pa nga sila. Si Pedro at yung mga disciples, sila'y kinulong. Alam mo, grabe si Lord. Sila'y kinulong. No? Pero, basahin mo doon sa Book of Acts. Sila'y kinulong. Ano ang ginawa ni Lord? Nagpadala siya ng anghel. Binuksan ang kulungan. Hindi nga alam ng mga gwardya. Kinabukasan, nung nagutos na ang mga religious leader at government leaders na kunin si Pedro at mga disciples, ipalabas sa kulungan dahil hahatulan na sila. Pagdating ng gwardya doon sa kulungan, intact lahat. Nandoon yung kandado, nandoon yung kadina, nakasara ang pinto. Wala ang mga priso. Wala sila si Pedro. Why? Pinalabas ng Panginoon. Pero ang utos ni Lord, paglabas nyo rito, huwag kayong magala sa mall, ha? Pumunta kayo doon, magpatuloy kayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya, hinuli ulit sila. Pinagpalo for how many times? At binabantaan, wag na kayong mag-share about Jesus. Si Pedro at mga disciples, sariwang-sariwa pa yung sugat ng kanilang katawan. Ramdam na ramdam pa nila yung sakit ng katawan dahil sa maraming palo na kanilang tinanggap. Paglabas nila doon sa temple, sila ba'y namahinga? Sila'y natulog? Oh, cool muna tayo, ha? Palamigin muna natin ang situation. Hindi. Paglabas sa temple, saan sila pumupunta? Doon sa public pa rin, nagbabahagi ng Word of God. Ito yung commitment natin ngayon na hindi na natin ginagawa.
Hindi na, actually, kapatid, sa totoo lang, hindi na po tayo on fire sa Panginoon. The first love we have before is gone. Wala na. Alam mo yung wala ka ng first love sa Panginoon? Okay lang sa'yo, hindi na magbasa ng Bible. Okay lang sa'yo, hindi na mag-pray. Okay lang sa'yo, hindi na mag-share ng gospel. Ito yung mga symptoms na wala na yung first love mo sa Panginoon. Kaya be careful, kapatid. Kasi ang warning mismo ng ating Panginoong Hesus, ang sabi niya sa Revelation, return to your first love. Ayaw ni Lord ng lukewarm, maligamgam na Kristiyano. Kasi ang sabi ni Lord, ang mga maligamgam, anong gagawin niya? Isusuka. Mabango? Attractive ba ang suka? Nakakadiri. Si Jesus mismo ang nagsabi niyan. I pray the IFLIC in my church. Hindi tayo magkakaroon ng ganap at tunay na revival kung hanggang ngayon tayo at upo lang po tayo sa ating upuan. We must go and share the gospel. Go! Not necessarily pumunta ka pa sa ibang bansa, sa ibang bayan, yung loob ng family mo, yung kapitbahay mo, nagpapakunwari lang yung matapang. Pero naghihintay yan sa iyo na sasabihan mo sa salita ng Panginoon. Day by day. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah in the temple courts and from house to house. Ang strategy, ang ginawa ng mga disciples sa kanilang pag-preach ng Word of God, ginagawa nila in public and in private. Sa temple, noong unang panahon kasi ang temple is a public place. Nandoon po ang maraming tao. May mga pag-meeting, doon lang ginaganap sa temple. Kaya ang mga disciples, sinasadya talaga nilang pumupunta sa temple to share the gospel. And then, hindi lang doon sa temple, hindi lang sa public place, mayroon din silang house to house, one-on-one evangelism. Hindi sila nakakonfine sa isang lugar. Amen? So, anong guidance ni Lord? Ang evangelism, ginagawa po natin sa lahat ng situation. Hindi siya, dito lang. Dito ako mag-evangelize kasi maraming tao. Di ba? Madalas, doon ako pupunta sa plaza. Pupunta ako sa Cubs kasi maraming tao. Maganda yun. Pero minsan din sinasabihan ka ni Lord, yung nag-iisa dyan, hindi ba yan kaluluwa? Bawat kaluluwa, bawat tao ay napakahalaga sa Panginoon. Very precious. Kaya nga kahapon nakita ko yung picture nung may binaril dito sa Nia Road. May binaril, di ba? Anong araw yung kahapon? The other day, nakita ko yung picture. Hindi ko alam kung anong background ng taong yun, masama man or hindi, ano ang kanyang nagawang hindi mabuti, pero nararamdaman ko yung awa. Doon ko naintindihan, Lord, grabe, kahit gaano kasama ang tao, wala ho talaga tayong authority to kill him. Si Lord, kahit gaano tayo kasama, katigas ang ating ulo, hindi niya agad tayo pinapatay. Binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon pagkalapit sa Kanya. Kaya I don't agree. Hindi po ako sang-ayon sa kahit anong klaseng death penalty. Pwede siya ikulong for life, pero yung papatayin mo na, no? That's my personal. Hindi po ako sang-ayon sa death penalty. Kasi I believe ang tao, kahit gaano siya ka-criminal,
may pagkakataon pa yang magbago. Bibigyan ng pagkakataon. Biktima lang yan ng panahon. Katulad sa atin, hindi man tayo mga kriminal, pero sa harapan ng Panginoon, makasalanan tayo. Pero binigyan tayo ng pagkakataon. Kaya ako, I don't like death penalty. Kung i-life sentence mo yan, okay lang. Kasi maraming mga priso na nakakilala sa Panginoon sa loob ng kulungan. Ha? In fact, ang marami sa kanila ngayon, ginagamit ng Panginoon. Eh, paano kung sila ay pinatay agad? No? Kaya sabi ko, nung nakita ko yung picture, doon ako naawa ba, Lord, saan kayo napupunta ang kaluluwa ng taong ito? Wala ho tayong karapatan na kitilin ang buhay ng ating kapwa. Lahat ho tayo ay may pagkakataon na binigay ni Lord para magbago. Para matatanggap natin ang kaligtasan. Amen? So, public or in private. Next. They never stop. Ito yung sinabi ko kanina. Hindi sila tumitigil. Hindi nila nararamdaman ang pagod, ang takot, ang hiya sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon dahil ang kanilang puso ay nakapokus lamang sa paglilingkod at pagbibigay kaluwalhatian ng Panginoon. Ito yung sinabi ni Jesus, deny yourself. Hindi ka na naghahabol. Ang taong malakas ang commitment sa Panginoon, tama ang kanyang puso sa Panginoon, willing to sacrifice for the Lord, hindi na yan magbibigay ng dahilan. Di ba? Gagawin niya ang lahat para sa Panginoon. May kasabihan nga tayo. Pag ayaw, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Lahat ng dahilan ibibigay. Ganun ang tao. No? Brad, permitting tayo ngayon. Pasensya na po, Pastor. Sis, kasi may gagawin pa ako. No? Uy, worship tayo nga. May church tayo ngayon. Ay, next time na lang. Ang daming dahilan talaga. Why? Because in the first place, sa kanyang puso, hindi si Kristo ang sentro. Kasi kung si Kristo ang sentro ng puso mo, ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi na ini-invite sa gawain ng Panginoon. Sila na ang nag-invite. Hindi ka na sinasabihan, hoy, linggo bukas, church tayo. Dapat every Sunday, ikaw na mismo excited ka. Dahil kasama ang iyong kapatiran, sasambahin mo ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Pero kung sa puso mo, hindi si Kristo nakaupo sa trono, ang sarili mo, wala, gagawin mong optional. Gagawin mong optional. Hindi ka maubusan ng dahilan. Mamaya na, hanggang naabutan na lang ng kamatayan. Sa kanyang huling hininga doon sa bed, binanggit pa rin niya, mamaya na. Di ba? Wala. Mga disciples, wala. Why? 100% ang kanilang puso ay committed sa Panginoon. At yun ang kulang natin ngayon. Naglilingkod tayo sa Diyos kasi ang habol natin, comfort. Maglilingkod ako sa Diyos dahil i-bless ako. Pag maglilingkod ako sa Panginoon, bibigyan ako ng magandang trabaho. Maglilingkod ako sa Panginoon dahil aangat ang aking negosyo. Walang mali doon. Pero kung yun ang motivation mo sa pagsusunod ng Panginoon, you will be disappointed. Kasi ang sabi ni Lord, in this world you will have trouble. At kung si Jesus ay hindi sentro ng buhay mo,
mababaon ka dahil sa trouble. Kaya ang mga disciples, araw-araw, harap nila ay kamatayan, but they don't mind. Dahil alam nila ang kanilang ipinaglaban ay eternidad. Alam nila tama. Alam nila si Jesus at alam nila hindi nasasayang. Papatayin man sila, they don't mind because all for Jesus. Amen. Huwag na ho tayo, mag-commit tayo sa gawain ni Lord. Wala nang maraming if or kung. No, tayo pa ang nanghihingi ng kondisyon sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kapatid, tandaan ninyo ha, si Lord walang hinihinging kondisyon. Binigay niya si Kristo, pinako doon sa cross para sa ating kasalanan. Hindi siya nagbigay ng kondisyon. Ibibigay ko lang si Kristo doon sa cross. If wala, binigay niya with all of His heart. Kaya wala tayong karapatan magbigay ng kondisyon sa Panginoon. I pray na intindihan po natin yan. Amen! Yung mga inaantok, amen nga. Amen, amen. Nakikita ko may mga inaantok na eh. Wala ba? Wala. Nagkakamali siguro ako kasi may nakita kong siguro nagpray, no? Nagpray. Mag-ingat kayo pag gano'n na pag gano'n na yung ulo ninyo, mag-ingat kayo. Kasi hindi nyo nakikita, yung buhok ninyo, hinawakan ng diablo, ginaganon-ganon. Mamaya, mauntog kayo sa upuan, doon sa upuan, tuloy-tuloy na yan, nako, goodbye world. Hallelujah! Amen! IFLIC Divine Church! Tayo po ay mga tunay na lingkod ng Diyos. Amen? Kaya hindi tayo magdadalawang isip. We will continue to serve the Lord. Sa lahat ng sitwasyon, teaching and proclaiming ang mga disciples, no? Tinuturuan nila kahit yung mga believers. Tinuturuan nila ng Word of God para magiging lumago at lumakas sa pananampalataya. They proclaim the gospel kasi kailangan i-proclaim ang gospel. Proclaiming the gospel is para sa mga taong hindi ligtas. Kailangan nating ibahagi. No? Para ma-encourage yung mga believers at the same time, maliligtas ang mga unbelievers. That's why teaching and proclaiming. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Kapatid, simple lang po ang message na binabahagi ng mga disciples. Isa lang po. Hindi po sila nagsishare na pumunta kayo sa church namin. Pupunta sila sa community. Hindi nila sila sabing, doon na kayo mag-church sa amin. Kasi malaki at mainit. By the way please, I would like to ask the congregation, lahat po, continue to pray para po sa ating dalawang ceiling fan. Hanggang kagabi po, no, tuloy-tuloy po yung exchange of information natin. Kasi we pray na that guy gagamitin nilo. Siya yung nagtatanong. Tinatanong niya tayo, gaano kalaki yung ceiling fan na yon? Kung ano pa yung hinihingi niya, yung last communication, nang hihingi po siya ng spec. Ano ba yung spec? Akala ko kasi yung spec ay short ng speculation. Hindi pala, iba. Ano ba yung spec? Nanghingi po siya nun. Anong spec daw yung ceiling fan na yon? Okay? Ibig sabihin, kapatid, bakit hinihingi niya yon? Dahil interesado po siya. Kaya I would like to ask each one of you, please, tuloy po tayo sa prayer na isang araw, one day very soon, mararamdaman at makikita na po natin ang dalawang electric fan na yon. Amen? Mapakinabangan na po natin. Kaya i-pray po natin, Lord, we claim it. Okay? You said, ask and it will be given.
Di ba? Ask and you will be given. Yan ang challenge ni Lord sa atin. Pag humingi na tayo, bibigyan na tayo. Itong hinihingi nating ceiling fan, okay? Overall, ang worth niya is ₱250,000. What is $500,000 sa ating Panginoon? Amen? May-ari ng langit at lupa. $500,000, kaya niyang i-provide yan. Magpapadala siya ng tao. Ako, excited ako. May mag-communicate na lang, maghanda na kayo. Prepare ang place kasi pupunta na dyan ang mag-install. Di ba? Hallelujah. Ako talaga, alam nyo, kahit nakatayo ako rito, wala akong nakikita, pero sa imagination ko po, umiikot na po yung electric fan na malaki. Tinatanggal na natin itong mga maliliit na mga electric fan. Ito, tatanggalin na natin. Ibibenta natin kay kay Ate Lydia. Ask and you will receive. Please pray. Ito namang hiningi natin para sa ating lahat. Di ba? Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. They proclaim Jesus. When they share, pumupunta sila sa iba't ibang places. They don't share about politics. They don't share about their opinions. They don't share about kung ano ang kanilang tradisyon. They plainly share the Word of God. Pag lumabas kayo, wala na kayong ibang sasabihin pa. Doon kayo sa amin. Kasi namimigay ng HO. HO pa ang ginagamit ninyo. Babawiin niya ng healthy option. Ha? Doon kayo sa amin kasi gwapo ang pastor doon. Nagsisinungaling pa kayo. Nagsisinungaling ba kayo? Nagsisinungaling ba ako? Sino ba sabi ng hindi? Sinungaling talaga. Hallelujah. Amen? Gospel. Ang isi-share lang po natin, all si Jesus. Walang iba. That is why good news. Ano ba ang ginawa ni Jesus? He offered His life para bayaran ang ating kasalanan. Okay? And then, i-share natin hindi lang hanggang sa libingan. Pinakamalaga po, ibahagi din natin ang resurrection, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ba ninyong, kung si Kristo ay hindi nabuhay muli, sayang itong ginagawa natin ngayon. Sayang ang pagtanggap mo sa Kanya as personal Lord and Savior. Sayang yung mga paghihirap at mga sacrifices na ginagawa mo ngayon kung si Kristo ay hindi nabuhay muli. Kasi kung siya hindi nabuhay muli, ibig sabihin, naglilingkod tayo ng patay na Diyos. Pero to God be the glory, nung siya'y namatay, inilibing, at sabi niya, before His death, malinaw ang kanyang sinabi, ako'y mamamatay, ililibing, but after 3 days, ako'y mabuhay muli. Nangyari po ba ito? Nangyari. Kaya ito yung pag-asa natin. Dahil buhay ang ating Panginoon, buhay ang ating pag-asa. Ito ang bahagi, isi-share natin sa mga tao. Naglilingkod tayo ng buhay na Diyos, buhay na tagapagligtas. Amen? Lahat ng mga religious leaders, kanilang mga founders, hundreds of years ago, most of them, wala na, patay na, nilibing. Pero hanggang ngayon, ang kanilang mga buto ay nandoon pa rin sa ilalim ng lupa. Nandoon pa rin sa ilalim, nakabaon. Sila hindi nabuhay muli. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, to prove na siya ang Panginoon kahit sa mga buhay at sa mga patay, siya'y nabuhay muli. Ito yung ibabahagi natin sa kanila. Amen! The gospel. We need to receive Christ as our personal Lord and Savior. Kaya dito po sa Acts chapter 5, yung binasa po natin, chapter 42, marami tayong natutunan. Isa na dyan, yung pagbabahagi ng gospel, ginagawa natin regularly. Hindi siya paminsan-minsan. Kung may panahon lang,
May time lang. Araw-araw, time po yan na binigay ni Lord. Pag may katabi ka, alam mo ang unbeliever, huwag mo nang tanungin, Lord, siran ko ba ito sa iyong salita? Inutusan na nga tayo ng go and make disciples. Tatanungin mo pa ulit si Lord. Nandyan na yan, sasabihan mo na siya ng salita ng Panginoon. Amen. Huwag mo nang tanungin si Lord. Ito ba, Lord, ay kailangan kong siran ng yung word ng yung salita? Pinadala na ngayon sa tabi mo para makakarinig. Amen. Lahat ng tao, sa ating pag-ikot, sa ating mga lakad, para makapag-share tayo ng Word of God, isipin mo, lahat ng kasama mo, katabi mo sa bus, or kahit sa ang places, isipin mo, unbeliever yan. Para hindi ka magdalawang isip na mag-share ba ako nito. Kahit alukin mo lang siya mag-pray. No? Gagawin natin yan para yan ang mission natin eh. Kaya nga, buhay pa tayo hanggang ngayon. After we receive Christ as our personal Lord and Savior, hindi pa tayo kinuha ni Lord, may mission pa siyang pinapagawa sa atin. And that is to share His Word. Nasa atin yun. Ginawa ng mga disciples ang kanilang responsibility. Yung mga believers after disciples, ginawa nila ang kanilang tungkulin. That is why naranasan natin ngayon. Ngayon, sa generation natin ngayon, ano ba ang ating gagawin? Matutulog lang ba tayo? We need to share the Word of God. Amen? We need to share the Word of God. Jesus Christ, bago po siya bumalik sa langit, after His resurrection, matapos siyang mabuhay muli, nag-spend siya ng at least 40 days kasama ang kanyang mga disciples. No? Nung siya ay namatay at nabuhay, hindi siya agad bumalik sa langit. Nag-spend muna siya ng 40 days training and teaching, equipping His disciples. And then, nung araw na yun na siya pabalik na sa langit, isang utos ang kanyang binigay sa mga disciples noon at mga disciples ngayon. Ibig sabihin, kasama sa utos na yan, ang mga taga-IFL, ICD, My Church. Ang sabi niya, Matthew 28:19, humayo kayo. Go and make disciples. Teach them. And that mission ay hindi tinigil ng Panginoon. Nagpapatuloy yan hanggang ngayon. Sumusunod at ginagawa po ba natin ang mission ng Panginoon? Ginagawa ito ng mga disciples noong unang panahon. Sa ating henerasyon ngayon, kumusta po mga kapatid? Ito ba ay ginagawa natin? Intentionally? Amen? Yung madalas kong tanong dito sa harapan, simula nung ikaw ay nagiging Christian, anak ng Diyos, ilang tao na ba ang nasabihan mo sa salita ng Panginoon? Niligtas po tayo, hindi lang para mag-enjoy sa blessings. We are saved to share the blessing. And this blessing is the gift of eternal life. Magulo ang mundo ngayon, kapatid. Maingay. Kailangan nilang makarinig ng magandang balita. At walang makakarinig, hindi nila mapakinggan ang Word of God kung tayo ay nanatiling nakatakip, nakasara ang ating mga labi, ang ating mga bibig. Matthew 28:19, hindi siya optional. It is a command. It is a command ng Panginoon sa atin. Jesus said in the book of John, if you love me, talking to His disciples again,
if you love me, you will obey my command. Yung mga lumalabas sa labi natin, sa mga bibig natin, I love you, Lord. Ano ang katibayan noon? Is it only from our lips or talagang nagmumula sa ating puso? Kasi kung ito ay galing sa puso, if we truly love the Lord, then susunod tayo sa kanyang utos. Amen? Salamat sa Diyos dahil dito sa church natin may mga Bible study groups na po. Hindi ko na po sila inutusan, ha? Nagulat na lang ako, may mga Bible studies na pala kayong ginagawa ngayon. Pero sila mismo, kasi alam nila na ito ay kalooban ng Panginoon. Okay, may Bible studies yata sa, ano? Don Vicente. Okay? Kung kayo po ay malapit doon, pupunta kayo doon. Okay? May mga iba't ibang Bible study groups po, yung women, tsaka yung men, young people, please, huwag ho tayong mag-isolate. Ha? Get involved para hindi tayo panghinaan ng loob. Tingnan ulit natin yung commitment ng mga disciples. Dahil sa kanilang puso, willingness to serve the Lord. Hindi na nila iniisip ang panganib araw-araw. Ang bumabalot sa kanilang puso is that handa nilang paglingkuran at susundin ang Panginoon kahit sa bingit ng kamatayan. Hindi ho natin mababasa na ang mga disciples ay nagtampo at nag-question bakit sila iniwan ng Panginoon. Hindi. Dahil buo at ganap ang kanilang puso para sa Panginoon. Ang tunay na lingkod ng Diyos, sinusunod ang utos ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, kung may na-miss tayo sa 2025, lumipas at dumaan ang taon na iyon, na wala tayong nadalang isang tao o isang kaluluwa sa Panginoon, gagawin na natin ngayon sa taong ito. Amen? Huwag lang ho puro negosyo. I'm not saying masama yon. Huwag lang po puro trabaho. No? Pag gagawa tayo ng plano, nagpaplano lang tayo, paano lalago ang aking negosyo? Paano kikita ako ng malaki? Ano ang gagawin ko para i-increase pa ang aking income? Walang masama doon. No? Hindi kasama sa ating plano, paano ko masusunod ang utos ng Panginoon. Actually, yun ang pinaka-untap dapat eh. Yung pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Yun ang pinakamahalaga na most of the time hindi natin ginagawa. Kaya this time, hindi naman kasalanan kung magpapakumbaba tayo sa Kanya. Aaminin natin yung mga failures natin. Lord, ito yung failures ko. Hindi ko na-maximize ang time. Nahihiya, natatakot akong ibahagi ang salita mo sa iba. Huwag mo nang isipin na ikaw ay pagtawanan kung ano ang gagawin nila sa iyo. Natandaan ninyo kapatid ang sabi ni Jesus kay Pablo. Alam naman ninyo ang buhay ni Pablo before he became a Christian. Number 1 persecutor. Lahat ng mga Christians kinukulong at pinapatay niya. Isang araw, sumakay siya ng kabayo, bumabiyahe siya kasi pupunta siya ng Damascus. Kasi ang punta niya sa Damascus, hindi upang magala. Ang punta niya sa Damascus, pupuntahan niya. Hindi along the road sa Damascus. Pupunta siya sa Jerusalem yan, maghahanap siya ng mga Christians upang sila'y huhuli niya at ikulong. But along the way, sa kanyang biyahe, nag-reveal ang Panginoong Jesucristo sa kanya. May isang malakas na ilaw, kaya si Pablo at ang kanyang mga kasama, nahulog mula sa kabayo. Alam niyo ang sabi ni Jesus, Pablo,
or before Pablo nagiging Saulo, ang kanyang pangalan, bakit mo ako inuusig? Bakit mo ako pinipersecute? Sabi ni Jesus, bakit mo ako? Huh? Sino ba ang pinipersecute ni Pablo that time? Hindi si Jesus. Ang mga disciples ni Jesus. Pero ang sabi ni Jesus, bakit mo ako pinipersecute? Ang ibig sabihin, kapatid, kung ano ang gagawin ng tao sa'yo, pagtawanan ka, tatawagin kang sinungaling, hindi nila sinasabi yan sa'yo. Sinasabi nila sa Panginoon. Kaya be of good courage. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong mahihiya. Every time may ginagawa at sinasabi silang masama sa atin, hindi nila sinasabi sa atin yon, sa Panginoon. At pag ang Panginoon ang maghihiganti, walang makakatakas. Amen? Kasi Pablo naranasan, personal encounter niya sa Panginoon yun. Kasi walang taong makakalapit sa kanya, walang Christian na pwedeng lumapit sa kanya dahil sigurado kulong or patay. Kaya si Jesus na mismo ang nagpapakilala himself. Kaya lang sabi niya, bakit mo ako? Ibig sabihin, pag ginawa ito sa mga Christians, pag tayo ay pinagtawanan, pinipersecute, sinisiraan, hindi actually tayo ang ginagawa noon, kundi ang Panginoon. Amen? Kaya huwag tayong matakot. Just open your mouth to share the gospel. Yun lang. Paano magsisimula? Sabihin mo lang, alam mo bang mahal ka ng Panginoon? Pag sabi mo lang ng ganon, the Holy Spirit will guide you what's next. I have experienced that many times. Pwede ba akong mag-pray sa iyo? Pagkatapos nun, opening statement lang, si Lord na, ang Holy Spirit na, ang bahala sa susunod. Magugulat ka na, hala, paano ko nasabi yun? Paano ko nagawa yun? Why? That moment, ang Holy Spirit ang gumagamit sa iyo. Kaya wag tayong matakot. Kung talagang convinced tayo na itong ating pananampalataya ay totoo, hindi tayo matatakot. Willing to die. Yung sinasabi ko kanina, yung isang college student, umakyat sa bundok, willing to sacrifice, willing to die para sa kanyang grupo, kanilang kausa na walang kasiguruhan. Pero itong sa atin, 100% for eternity may katiyakan. Itong sa atin para sa Panginoon, yung sa kanila para lang sa pansamantala dito sa lupa at walang katiyakan. Pero itong sa atin, 100% para sa Panginoon. Kaya kung tayo dapat ang hindi matakot, hindi mahihiya. I would like to encourage everyone. Kung nagkulang tayo sa evangelism, lumipas na lang ang taon, ang linggo, buwan, wala pa rin tayong nasasabihan sa Word of God. Kapatid, hindi pa rin natin nasunod ang Matthew 28:19. Ngayon po, muli tayong magpapakumbaba sa Panginoon. Let us humble ourselves, admit our failures, and let us ask the Holy Spirit to empower us. To empower us. We need the empowerment of the Holy Spirit so that tayo po ay matapang na tatayo at magbabahagi ng salita ng Panginoon.